Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang taong state of calamity sa Eastern Visayas dahil po sa epekto ng gagawing pagsasaayos sa San Juanico Bridge. Sa susunod na linggo na sisimula ng retrofitting pero ngayon pa lamang, hirap na ang ilang truck na hindi muna pinaparaan sa tulay. Nakatutok si Mariz Umali. Ang napakahabang pila ng mga truck na ito papasok sa Mandayahan Port sa Basay, Samar para makasakay sa Ro-Ro vessel ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Pantalan kanina. Karamihan daw sa kanila, 3 hanggang 4 na araw nang naghihintay ng masasakyang Ro-Ro. Malaking abala po ito, hindi lang po sa amin, pati yung mga produkto ng mga binatid ng mga galing Mindanao. Pati yung galing Tacloban papuntang Samar, inaabot din ng siyam-siyam bago makatawid. Mga 400 na truck pa doon sa kabila. Lulugay po sa biyahe. Dapat sa gabi may biyahe. Matapos makausap ang mga truck driver, tinignan din ng Pangulo ang kalagayan ng itinatayong landing area sa Pantalan na pwede raw paradahan ng dagdag na mga Ro-Ro vessel na magsasakay ng mas maraming mga truck. At siyempre, naririnig namin lahat ng mga problema na nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. Itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa para double, mga 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ang Mandayahan Port ang nagsisilbi ngayong alternatibong ruta para sa malalaking truck na hindi muna pinapayagang makadaan sa San Juanico Bridge matapos ipatupad ng DPWH ang partial closure habang nire-rehabilitate ang tulay kasunod ng pagkakadiskubre ng seryosong pinsala rito. Pero ito yung ilalim, kalawang na lahat. Ito, hindi namin akalain na ganito kasama. Sentro ng komersyo rito sa Eastern Visayas ang Tacloban kaya malaking dagok daw sa kanilang ekonomiya ang partial closure ng 53 taon ng San Juanico Bridge na yan na siya nagdurugtong sa Leyte at Samar. Kaya pangako ng mga kinauukulan, mamadaliin nila ang pagkukumpuni rito. Sa susunod na linggo na raw sisimula ng retrofitting sa tulay. It will be a gradual process, depends on the traffic. Yeah. But kaya in 1 year? Kaya, Mr. President. Oh, yeah. Habang isinasagawa ito, isinailalim ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang taong state of calamity ang Eastern Visayas na epektibo mula June 5. Bago nito ay nagtungo rin si Pangulong Marcos sa Siquijor, 6 na araw matapos maideklara ng Siquijor Provincial Government na under state of calamity ang buong probinsya dahil naman sa energy crisis. Nagsunod-sunod due to may mga request na ipamove muna yung mga maintenance, ganun, like election, mga piyesta. So nagsunod-sunod, 3 na yung nag-maintenance, may nag-fail pa. Bilang agarang solusyon ayon sa Pangulo, isang generator ang ipinadala galing sa Palawan na pwedeng mag-supply ng 2 megawatts. Kaya inaasahan na magno-normalize na ang supply ng kuryente sa lalawigan sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo. Mula rito sa Tacloban, Leyte para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.